Hi, may kukwento lang po ako. Noon po kasing World War I and World War II. Yan. Diba noon, maraming mga nagpapatayan. Siyempre, naglalaban-laban yung mga bansa. So, yung mga sundalo, naglalaban-laban. So, hindi natin maiiwasan yung mga naglalaban na yan. Siyempre, talagang patayan yun talaga, no? Yung tipong sumasabog yung tuhod, nabaril sa ulo, o kaya nabaril sa kamay, ganyan, nabaril sa puso, o sinaksak sa tiyan, yung kalahati ng paa naputol. Ganun po yung nung World War II. Siguro kung manonood kayo sa YouTube ng mga pangyayari ng World War, di ba? Ang daming mga nasusugatang mga sundalo sa iba't ibang bansa. Excuse me. So, siyempre po may mga medic nun. At ang siyempre wala mga pediatrician nun. Wala masyadong OB-GYN. Pakamalas mo ng gera, mga anak ka, no? Walang mga pedya masyado. Usually, ang nandun sa field, mga surgeon. Yun po, yung mga nag-oopera. Kasi nga, may mga nabalian ng buto, naputol yung paa, kamay. So, hayaan mo na lang yung mga tao dun. Siyempre, yung iba, meron talaga silang mga doktor, mga surgeon. Sila yung nagtatahi, nagre-repair ng mga nabalian. Pwede pag nabutas yung puso, ayusin, di ba? Liligtas yung tao. So, anong point ko nga pala, no? Ang point ko, yan, nagkikwento lang po ako. So, syempre yung mga surgeon, hindi naman po kadami. Syempre, sabihin mo na sa isang lugar, 5 lang ang surgeon. Minsan, hindi pa pupunta, napapagod din yung iba. Tapos, meron doon yung mga ordinary bystander lang. Yung mga, halimbawa, cook. Cook lang ng isang batalyon yung cook. O kaya yung mga tigawalis. O parang kumbaga sa bahay, yung kasambahay. O yung mga tambay lang doon. So, minsan, pag na-opera yung mga surgeon, nanonood lang yung mga ordinaryong mga bystander doon. Nanonood lang sila. O kaya tumutulong sila, magdala sila ng tubig, pagkain sa mga surgeon. So, minsan kapag nag-o-opera yung surgeon, tumutulong sila, nandun sila, araw-araw. So, sa pagdaan, matagal po yung giyera kaya. As in, years. Diba? Minsan, tagal-tagal ng giyera. So, yung iba doon, kahit hindi naman surgeon, hindi nag-aral ng surgery, hindi nag-training, resident training ng surgery, natuto silang mag-opera. Biruin mo yon. Hindi bang tambay ka lang sa kakapanood mo dun sa mga surgeon, natuto ka. Pwede na pala yun. So, yun yung kwento ng World War II. Meron pong mga parang nag-ala surgeon kasi nga nasanay sila sa nakikita nila araw-araw. So, maybe tinuruan sila ng ibang mga surgeon na yung ordinary tao maging surgeon. So, maybe tinuruan nila for the purpose of, pag napapagod na sila, kayo naman, pagod na ako, sabi ng surgeon. Kayo naman na mag-opera, pagod na ako eh. Sabi nila. So, halimbawa, ikaw tambay ka lang dun, biruin mo yun, no? Tambay ka. Nanonood ka lang dun. So, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, naging surgeon ka na rin. Di po ba? Kahit naman ngayon di ba, kapag kayo mga nagtutuli, usually dati kasi ang mga nagtutuli talaga surgeon. So hanggang sa matuto na yung mga pediatrician, OB-GYN, minsan nga nurse, no, marunong na ngayon nga mga midwife, marunong na rin magtuli. O di po ba? Meaning to say, kahit natambay ka, bystander, ganyan. Pag nanood ka nung nagtutuli, actually sa totoo lang, matututunan mo talaga yun. Ang dali-dali lang. Diba?
So, ganun. So, anong point? Walang point. Gusto ko lang po magkwento. Hi po.